Na-inquest na si Franco Mabanta para sa reklamong robbery extortion dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ni Mabanta ang akusasyong pangingikil at git niya na set up siya. Sabi naman ng National Bureau of Investigation, nakabase ang kanilang operasyon sa ebidensya. May unang balita si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, pinasok ng NBI OTCD ang isang establishmento sa Pasig. Doon na aresto ang founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang suspect. Bago ang pag-aresto, makikita sa surveillance video na kuha sa isang hotel sa Makati si Mabanta at kasama niyang nagpakilalang accountant. Kausap nila ang isang lalaki na undercover NBI agent pala. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Dala ng NBI agent ang duffel bag at maleta na may lamang marked money pero hindi ito kinuha ni Mabanta. Sa halip, umalis sila at nagsabing dalhin na lang sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Ayaw niyang tanggapin yung pera. Personally, explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Pagdating sa lugar, ibinaba ng grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at ang duffel bag. Laman umano ng mga maleta at bag ang 75 million pesos na kinikil umano kay Romualdez. Pinasok ang mga ito ng 2 naka-face mask sa country club at idiniretso raw sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Doon na naaresto ang mga suspect. Nung una, tumanggi pa ang 2 sa mga naaresto na magbigay ng totoo nilang pangalan. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kalaunan ay ibinigay din ng mga arestado ang kanilang pagkakakilanlan. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, ano? Dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at 2 maleta, 3 maleta, 1, 2, 3. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. 1, 2, 3. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay... Ayon sa NBI, noong nakaraang taon pa nagsimula ang umano'y pangingikil kay Romualdez. Banta umano ng mga suspect, maglalabas sila ng expose na tutukoy umano kay Romualdez bilang utak ng korupsyon. 300 million pesos umano ang hinihinging kapalit ng mga suspect na nagpadala pa raw ng teaser ng video. Nag-demand sila ng 4 tranches consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, mag-release sila ng first part 1 ng video. Pahirapan nila ang paghuli sa mga suspect dahil iba't ibang tao ang pinakakausap sa kanila at palipat-lipat din ng lugar. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? No, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun? No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts. Siyempre, titingnan din namin dito kung if there's conspiracy, kung coordinated activity ba to.
yung financial beneficiary, sino kasi malaki yung amount. Sa isang pahayag sa social media page ng Peanut Gallery Media Network, iginiit ni Mabanta na inosente at na-setup anya sila. Wala rin anyang nangyaring pangingikil at pagbabanta at kaya daw nila itong patunayan. Sa nakaraang 5 buwan, anya, nabuo nila ang komprehensibong pananaliksik sa anilay korupsyon ni Romualdez bilang House Speaker. Bagay na tinawag niyang devastating o nakapanlulumo. Ang video episode, naglalaman anya ng mga ebidensya at nakahandang ilabas anumang oras, kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago yan, may nagbabala rin umano sa kanila na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Kaya may binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Sinusubukan naming makuha ang reaksyon ni dating House Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Hindi pa rin siya naglalabas ng opisyal na pahayag. Ang NBI wala pang tugon sa aligasyong set up ang nangyari. Pero nauna lang sinabi ng direktor ng NBI na nagbabase sila sa ebidensya. We do things based on evidence, based on law. That is our mandate. Ang palasyo naman, iginita dapat ay may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Kilalang social media personality at political content creator si Mabanta na nagtatag ng digital media platform na PGMN noong 2024. Sa isang social media post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director ni Pangulong Bongbong Marcos noong tumakbo itong Vice Presidente noong 2016. May naunang post din siya tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon noong 2018. Nang tanungin ang palasyo kaugnay ng koneksyon ni Mabanta sa Pangulo, Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.